ay iwasan na po ang patayo-tayo o paglalakad at iset po natin ang ating mga cellphones on mute or silent para hindi po tayo makagambala sa ating pananambahan. Pasok na po tayo muli dito sa ating auditorium as we start ang ating worship service ngayong umagang ito. Muli ho, isang magandang umaga sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Advance Merry Christmas. And ilang oras na lang, natutuwa ako sa ating mga kapatiran, sa LLC, Love Levy Coffee. Meron silang countdown, kung nakikita nyo. And meron din silang masarap na kape. Kung gusto nyo tikman, pwede ho yan. Nevertheless, hindi na ilang araw na lang, ilang oras na lang ay Pasko na. At purihin ang Diyos. At natutuwa akong makita ang ating mga kapatiran na naririto and pinarioritize natin ang pagsamba sa ating Panginoon. Ilan hong mga mabilis na announcements lamang po sa mga nasa leadership ng mga ministries, mga ginaganapan na mga roles sa ating mga ministries. Please wait for further announcements. Magkakaroon ho tayo ng ministry leaders meeting para ho sa pagpaplano ng ating next year. So nawa ho, itulungan tayo ng Panginoon. Isa ho sa malaking bagay ho na atin hong haharapin next year ay our church will host a youth camp. So rotation ho, yung youth camp na pinupuntahan, ibang mga churches ang mangunguna. Hindi naman ibig sabihin tayo ang gagastos sa camp, pero tayo lang yung maghahanda ng mga program, ng mga bagay-bagay doon sa camp ho na yon. At ito ho yung malaking hamon ho sa atin at pag-pray ho natin yan. Next year pa naman ho yun, wag natin hong that will be on April. Mamaya hong hapon, ang atin hong gawain ay may pag-a-adjust ng schedule from 2, mas maaga ho ang simula 1 p.m. So I would like to encourage others, kung magagawa nyo magstay na lang, wag ho kayong mag-alala. Naghanda tayo ng kaunting ulam, naghanda at meron tayong isasaing ho dyan. At kung gusto nyo magstay ho dito sa church, ito magtanghalian para diretso sa second service mamaya at 1 p.m. ay pwede po yan. And then at 3 or matatapos ho ang ating gawain service and prayer meeting mamayang hapon ng 3 p.m. So sisikapin ho natin yan para ho makauwi agad ng makapaghanda pa para ho sa selebrasyon ho ng Kapaskuhan. Nevertheless, ay atin hong ini-encourage ang bawat isa na wag muna sa hamon, wag muna sa barbecue, wag muna sa iba't ibang mga pagkain at sa regalo o sa aginaldo nakatutok ating mga kaisipan, kundi ituon ho natin sa pagsamba sa Panginoon. Muli ho, encourage ko ho yung mga kapatiran natin na sa labas, please, pakitignan ho kung may mga nakatambay pa doon sa labas, pakipapasok na ho sila. And then sa atin naman ho, alam ko ho, ang mga bata ay excited ay atin hong patuloy silang paalalahanan sa tamang behavior sa loob ho ng atin hong bahay sambahan. Well, ilan ho muna palang mga pagbati, muntik ko hong makalimutan. Una ho ay i-welcome ho natin ang first time visitor ho natin and first time na nandito sa church, ang bunga ng pagsasama, ang anak ni Brother Wilmer at saka ni Ate Jam, kalimutan ko pangalan ng bata, si Glenn. Yun. Lienzo. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin ang Panginoon.
Parang bihira. Dati si Brother Wilmer, gaganyan-ganyan lang, liit-liit lang, ano ho, at ngayon ay ama na. So, purihin ng Panginoon. Nadagdagan ang apo ni Brother William at ni Sister Betty. Okay. Meron pa ho ba tayo first time na panauhin? First time? Wala na? So, ilan ho mo ng pagbati, magdiriwang ng kanilang kaarawan sa December 27. Si Brother Gab at si Brother Totoy. Tama ho ba? 26. 26 pala si Brother Totoy, ano? So, sa Tuesday. Okay? So, tumatanggap daw ho sila ng GCash. Okay, so advance happy birthday. Si Brother Gab, 27. Okay, tama yun. And then, magsa-celebrate ho ng anniversary sa December 28. Well, wala ho sila dito, pero malapit sa amin. Ang aking kuya, si Brother JJ, at yung kanyang asawa, Sister Manilyn, nasa Amerika, December 28 ang anniversary. And ang aking ate, na nasa Pandi, at si Brother J, pastor ho doon sa JCBC Pandi, pareho silang December 28 ang anniversary. Malupit ho ang amin hong ginawa, yung pareho sila ng anniversary, pareho sila ng lugar na pinagkasalan, at doon din kami kinasal sa lugar ng kanilang pinagkasalan. So, suki kami noong lugar na yon. At yung birthday ng ate ko at nung hipag ko ay pareho din. At yung birthday ng kuya ko at ng bayaw ko ay pareho din. Hindi ho namin yun sinadya. Okay? So, nevertheless, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa patuloy niyang biyaya. At muli mga kapatid, ang pinaka nagpapaspecial ng Pasko, as I have posted ho sa ating social media, ay because God came. Dumating si Jesus, nagkatawang tao ang Diyos para sa ating kaligtasan. At nawa, doon natin hugutin ang pagiging espesyal ng Pasko. Wala ka mang matanggap ng regalo. Or, kagaya sa buong buhay ni Brother Totoy, pinag-iisa yung regalo ng Pasko at birthday. Pero ang nagbibigay halaga ay walang iba ko hindi si Jesucristo. Nawa ay ma-focus tayo sa Kanya sa ating pagsamba. Sandali ito ay tayo dumako sa ating paghahanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng sandali ng panalangin personal. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at sinasamba ang iyong pangalan. Tunay, karapat dapat ka. At kagaya, O Diyos, ng aming napag-aralan mula sa aklat ng mga awit, ikaw ay nasa langit at ginagawa mo ang sangayon sa iyong kalooban. Hindi kagaya ng mga walang buhay na Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito. At ngayon, Panginoon, sa iyo kami ay sumasamba at nag-aalay ng aming mga sarili bilang haing buhay, na siyang katampatang aming pagsamba at paglilingkod sa iyo. Ngayon sa daling ito, O Diyos, aming hinihiling siyasatin mo nawa kami, ang aming mga gawa, ang aming mga salita, maging ang aming mga kaisipan at pagnanasa. At anuman, Panginoon, na taliwas sa iyong salita, taliwas sa iyong mga kautusan at kabanalan, Panginoon, patawarin mo kami. At sa biyaya mo, Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na patayin ang mga kasalanan na nakatahan pa sa amin. At O Diyos, ikaw na nagbigay ng iyong bugtong na anak. At ngayon, Panginoon, bukas ay aalalahanin namin ang katotohanan na siya ay nagkatawang tao, ang aming Panginoong Hesukristo, upang magligtas. O Panginoon, nawa, loobin mo, sa biyaya mo, ay magligtas ka ng mga naririto na wala pa kay Kristo. Maawa ka, O Diyos, at nawa, matanggap nila ang regalo mo ng buhay na walang hanggan na nasa aming Panginoong Jesus. At ngayon sa dilingin ito, Panginoon, tulungan mo kami na makapag-focus sa iyo. Tunay nga masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. At sa lahat ng aming gagawin na bahagi ng gawain na ito, ikaw lamang ang aming maluwalhati. Muli, O Diyos, ikaw po nakakaalam ng bawat mga kalagayan at pangangailangan ng iyong mga anak.
Amin pong hinihiling, O Diyos, nawa ang mga ito ay lalo maglapit sa amin sa iyo at lalo naming makita kung kailan kami mahina, ay doon kami malakas, sapagkat Panginoon, kailanman ay ang iyong biyaya ay sapat. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umakot sa Panginoon. Awitin po natin ang awitan ng anghel. Ang awitan ng anghel sa barangay narinig, sa bundok at sa bangin, ang himig ay kay tamis. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan. At nagdiwang ang pastol sa mensaheng dumating, si Kristong Panginoon, ilaw ng nasa dilim. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Tayo nasa Bethlehem at ang Mesyas ay masdan. Siya ang ating sambahin, papuri at handugan. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Sa pasabsabang Aba, ang hari na hihimlay, o ating awitan siya, ngalan niya ay itanghal. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga muli mga kapatid. Para po sa biblical passage for giving, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Sabay-sabay nating basahin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpupuri sa iyo ngayong umaga sapagkat ito ang nararapat naming gawin. Kami Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo, lalo na Panginoon na ikaw ay dumating para kami magkaroon ng kaligtasan, Panginoon, sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At nagpapasalamat din po kami Panginoon sa buong linggo, o di kaya buong taon na ikaw ay nag-iingat sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ay palaging nandyan at nagbigay sa amin ng biyaya, kalakasan, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa kalakasan na kami makapagtrabaho, makapagnegosyo, Panginoon, na makapag-provide kami sa aming mga araw-araw na mga pangangailangan, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa umagang ito, sabahan mo kami, Panginoon, sa aming mga handog at pagbibigay sa iyo, Panginoon, bilang pasasalamat at pagkilala sa aming natanggap na ay galing sa iyo, Panginoon. Nawa ay bigyan mo kami ng tamang puso at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa ito ay magbigay sa iyo ng papuri at ikaw ay maitaas sa aming mabuhay, Panginoon. At aming pong dalangin, Panginoon, ang salapi na aming maibigay ngayon, Panginoon, ay magamit para sa iyong kapurihan, lalo na sa paglaganap ng iyong Ebanghelyo, Panginoon. Ikaw ang aming salamatan lahat ng ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Inaanyayahan ko po lahat na magstayo. At muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, joy the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald
of peace. Hail the Son of righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mildly lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. The Messiah of nations come, mix in us thy humble home. Rise thou, woman's conquering sin, bruise in us the serpent's head. Adam's likeness now efface, stamp thine image in its place. Second Adam from above, instead as is thy love. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Sumati naman ang kapayapaan ng Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Magmumula po sa aklat ni Isaias, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 7. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kaniyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatigin niya ito at paghahari ang may katarungan at katwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. At tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang taong hong ito ay malapit ng magwakas. At kung atin hong tayo magbabalik sa nangyari sa buong taon na ito, kung ang mga nakaraang taon ay markado ng pandemya, masasabi natin ang taong 2023 ay markado ng mga dakilang labanan, pagtatalo at gera. Siguro marami sa atin hindi makakalimot, noong February 24 ay inilunsad ng Russia ang kanilang pag-atake sa Ukraine itong taon na ito. At noong namang October 7, naglunsad ng isang malawakang teroristang pag-atake ang grupong Hamas laban sa Israel, at hanggang ngayon ang dalawang gera na ito ay nagpapatuloy. Well, hindi natin siguro makakalimutan sapagkat ilang taon nang nangyayari ang conflict sa pagitan ng China at ng Pilipinas, at kamakailan lamang binomba ng tubig ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Maaaring ang mga conflicts ay malakihan bansa laban sa bansa, maaaring ito ay gera, o maaaring ang conflict ay maliit sa loob ng tahanan sa pagitan ng mag-asawa, or maaaring ang conflict na ating nasaksihan o naranasan ngayong taon na ito ay may kinalaman sa kalikasan. Binagyo, bumaha, lumindol. Ang conflict maaaring nararanasan natin sa lansangan. Kinat ka ng isang driver. O binangga ka. Or iba't ibang mga conflict sa opisina, sa eskwelahan, at as I've said, sa tahanan.
And it's most possible, mga kapatid, mga kaibigan, ngayong sandaling ito, meron sa atin dito, nahandito tayo at nalalapit at nakangiti at malapit mag-celebrate ng Pasko, maaaring at higit sa malamang, kung hindi man lahat sa atin, lahat at marami sa atin ay kasalukuyang dumaraan sa mga conflicts. Mga gera, pagtatalo, o problema. That is why ang lahat ay humahanap ng kapayapaan. Ang mga bansa ay nagnanasa na magkaroon ng kapayapaan. Mula sa malalaking mga bansa at lupon na mga bansa na nagnanasa ng mayroon ng kapayapaan hanggang sa mga pamilya, magkakamag-anak, at maging sa personal nating mga sarili ay naghahanap tayo na magkaroon ng kapayapaan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, mga kaibigan, nais ko hong ipunto sa atin at ipakita mula sa salita ng Diyos na ang solusyon ay hindi malayo. Ang solusyon ay hindi sikreto. Ang solusyon sa lahat ng mga awayan at conflicts na ito ay dumating na. Ibinigay na ng Panginoon. Siya ang gobernador, siya ang pinagmumulan, siya ang may akda ng kapayapaan. At yun ang ibig sabihin ng isa sa mga titulo ng ating Panginoong Hesus, na siya ang prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. O naming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong biyaya, kailangan namin ng iyong habag. Sapagkat ang kapayapaan na kailangan namin ay hindi natural. Ang kapayapaan na kailangan namin ay hindi manggagaling sa amin. Hindi manggagaling sa nakaupo, sa Malacanang, hindi manggagaling sa anumang laki ng sweldo o kalagayan ng aming kalusugan. Ang kapayapaan na kailangan ng bawat isa sa amin ay nanggagaling sa iyo. Kaya kailangan ka namin ngayon, Panginoon. Liban na ikaw ang kumilos, liban na ikaw, O Diyos, ang magbukas ng aming mga mata, mananatiling dilim ang mga ito. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. Bigyan mo kami ng mga tainga na nakakarinig. O Panginoon, bigyan mo kami ng puso na nagnanasa ng iyong katotohanan at kapurihan ng iyong pangalan. At patuloy naman namin maluwalhati ka, O Diyos. At lalo tigit, O Panginoon, sa mga wala pa kay Kristo Jesus, mahabag ka. At nawa ngayong araw na ito ay magkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila at sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa kanyang pangalan. Amen. Well, ang mensahe na kong ihatid ngayong umaga ho ay simple at nawa ay tumatak sa at patuloy nating pagbulayan sa mga susunod pang panahon, lalo na bukas sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. At ito po ang mensahe. Only through Christ, who is the Prince of Peace, can we find true, supernatural, all-embracing, saving peace. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, na siyang prinsipe ng kapayapaan, masusumpungan natin ang totoo at hindi natural at higit pa sa natural at sumasakop ng lahat ng bagay at nagliligtas na kapayapaan na kailangan nating lahat. Now, ang salita ho na kanina pa nating sinabanggit ay pamilyar sa marami sa atin. We even have a very familiar hand sign na ginagamit para ipaiwatig ito. Peace man, peace. Pero ano nga ba ang peace? Pag tinanong natin si Merriam-Webster, ang sabi niya, peace is a state of tranquility or quiet, pagiging tahimik. Freedom from civil disturbance, or
a state of security or order within a community, freedom from disquieting or oppressive thoughts or emotions, a state or period of mutual concord between governments, at marami pang iba. So, pagiging tahimik, hindi lang pagiging tahimik sa labas, sa pagitan ng mga nasyon, pagiging tahimik sa labas, sa pagitan ng mga tao, kundi pagkakaroon din ng katahimikan sa loob, sa puso at isipan. Sapagkat alam ho nating lahat, maaaring tahimik ang paligid, pero naggegera ang iyong isip at puso. Now, rather than going sa Webster Dictionary at ito natin isalalay ang pakahulugan ng kapayapaan, mas maganda tumungo tayo sa mga talata ng Biblia. Tignan natin, hindi natin magagawa lahat at mabibisita lahat ng talata, pero titingnan natin ang ilang mga representative passages that may relasyon sa peace at magkakaroon tayo ng idea kung ano ito. Una, tignan natin sa Psalm 120 verse 7. Psalm 120 verse 7. Ang sabi, I am for peace, but when I speak, they are for what? For war. So basically, peace is the opposite of war. Peace is the opposite of conflict. Ang kapayapaan ay kabaligtaran ng gera. Ang kapayapaan ay kabaligtaran ng labanan. Ang kapayapaan ay kabaligtaran ng salungatan. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang sabi ni Haring Solomon ay ito, to everything there is a season, a time to every purpose under heaven, and he gave contrasting na mga bagay. At pagdating sa verse 8 na Ecclesiastes chapter 3, a time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. Again, ang punto ay ito, peace is the opposite of war. So ating maaaring bigyan ng kahulugan, peace is a state of people, kalagayan ng mga tao na umiiwas o wala sa pakikipaglaban, sa gera o sa anumang salungatan sa kanilang relasyon sa isa't isa. Maaaring ito'y relasyon ng mga tao, bansa sa bansa, komunidad, pamilya, o personal sa isang tao sa ibang tao. So yung walang conflict, the absence of war, the absence of conflict is peace. Now, hindi lamang po yun. Pagdating sa Mark chapter 4, verse 39, dito, kung naalala niyo ho, ang mga disipulo at ating Panginoong Hesus ay sumakay sa isang barka at tatawid sila sa Sea of Galilee at dumating bigla ang isang malakas na hangin at hinampas ng malalaking alon ng bangka at natakot ang mga alagad sapagkat lulubog na, pumapasok ang tubig at pagtingin nila si Jesus ay natutulog. Which is minsan nakikita ko dito, pagtingin ko, merong natutulog. Ang sabi sa verse 39 ng Mark chapter 4, and he arose, ginising nila si Jesus, at ang nangyari ito, he arose and rebuked the wind and said unto the sea, what? Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Now, ang gusto kong puntuhin ho dito ay maaaring palang magkaroon ng conflict in nature. So ang conflict, ang war, ang labanan ay hindi lamang tao sa tao, bansa sa bansa, kundi maaaring ito ay sa pagitan ng tao at ng kalikasan. At this instance, may malakas na hangin, may malaking alon, at merong threat sa kanilang safety at buhay. They were not in peace. At maaaring sa atin, minsan may nararamdaman tayo, uy, para lumilindol yata. Tapos popost ka kagad, naramdaman mo yun, naramdaman mo ba yun? Pagdating kila Brother Boyd, Sister Connie, pag ikaw ay nasa taas ng building, iba ang pakiramdam. And maaaring, it might be just 10 seconds. Pero, nawawala yung peace. Nagkakaroon ng pag-aalala. Nagkakaroon ng conflict. At nakikiramdam ka, lalakas pa ba? Lalakas pa ba? O hihina na? O hihina na.
So hindi lamang ito tao sa tao, it may pertain to natural causes. Sa Isaiah 55 verse 12. Isaiah 55 verse 12. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, "For ye shall go out with joy and be led forth with peace." Now, ano ang itsura nito? The mountains and the hills shall break forth before you in singing, and all the trees of the field shall clap their hands. Pagdating sa verse 13, instead of thorns shall come up the fir tree, and instead of briar shall come up the myrtle tree. And it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Ang punto ito kaysa sa mga dawagan, again, pertaining sa ating mga nasa paligid, kaysa sa mga dawagan, ang lalabas ay mga halamang magaganda. Kaysa mga walang mga prutas na nakakalason, mga halamang nakakalason, ang lalabas ay mga halaman at mga puno na makaka-benefit sa atin at makakain at may enjoy ang bunga. Again, the point is this, ang pag sinabing sa Biblia na peace ay hindi lamang walang conflict sa tao, kundi ang peace sa Biblia, kasama nito ang conflict between man and nature. Dahil minsan dumarating ang tagtuyot. Dumarating ang salot. Naalala ko ho, pinanood ko minsan ng documentary tungkol sa patatas. Nakalimutan ko anong bansa, na merong bansa noong 1400s na naging very dependent sa isang uri ng patatas. Na yung buong populasyon nila, 80% ang kinakain ay patatas. May dumating na salot. Milyon ang namatay. Dahil wala silang ibang choice. So muli, pag dumating yun, wala kang peace. So, ang punto lang ho dito, it may be pertaining to natural disaster, earthquakes, typhoons, tagtuyot, at kagutuman, or isama na rin natin ang mga viruses, bacterias, at mga karamdamang dulot nito, cancer, tuberculosis, diabetes, stroke, at iba pa. Na umeepekto sa seguridad at katahimikan ng ating katawan at kaisipan. Sa Leviticus 26 verse 6, ang sabi, "And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid. And I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land." Ano ang sabi? "Ye shall lie down, and none shall make you afraid." Again, kailan tayo pinaka-vulnerable? Yung hindi mo kayang protektahan ng iyong sarili. Pagtulog. Tama? Ang sarap-sarap ng hilig mo. Hindi mo kayang depensa ng iyong sarili, hindi mo kayang sumalag. At pag nanonood tayo ng mga pelikula, lalo na kung kayo nasa kagubatan, kung kayo ay nasa gera, hindi lahat sabay-sabay matutulog. Meron na nanatiling gising, yung iba matutulog, and then shifting. Bakit? Pag natulog silang lahat at then dumating yung asong lobo, o dumating yung hayop, ano mangyayari? O dumating yung kaaway. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, yung peace, I will give peace in the land, that ye shall lie down, and none shall make you afraid. Pwede kang matulog nang hindi mo na ilalak yung kwarto mo. Hindi na kailangan ng lock. Hindi na kailangan ng padlock. Hindi na kailangan ng gate. Hindi na kailangan ng CCTV. Hindi na kailangan ng gwardya. Wala nang anumang nakakatakot. At ang sabi ho dyan, hindi lang yun. And I will rid evil beasts. And sometimes, yung conflict natin sa nature ay may kinalaman sa hayop. Sino na nakagat ng aso? Taas ang kamay. Nakagat ng aso? Yung iba sa inyo hanggang ngayon may conflict sa aso. Yun namang iba, aso ang may conflict sa inyo kasi patuloy niyong kinakain. I hope not.
So again, ang mga conflict o kabagabagan ay maaaring manggaling sa anumang threat sa ating security, maaaring manggaling sa tao. Ang sabi diyan, yung sword na hawak ng tao or threat galing sa mga mababangis na mga hayop at maaaring anumang mag-threat o mag-cause sa atin na mawala ang ating peace. It may be, ang ginamit diyang salita is sword. It may be any man-made weapon. Maaaring kutsilyo, maaaring espada, or maaaring weapons of mass destruction. Noong panahon ng kung maalala ko anong bansa eksakto, North Korea na lamang, tuwing nagpapalipad sila ng kanilang mga intercontinental ballistic missiles, baka gera na. Nawawalan ng peace ang marami. So maaaring pwedeng panggalingan ang conflict, maraming pwedeng panggalingan ang pagkawala ng peace. So sa lahat ng ito, i-summarize pa ho natin, peace is the absence or avoidance of conflict between man to other men and between man to nature. So pag nakita ho natin ang peace, realize natin ang peace na ito sa biblical sense, makikita natin it is any kind of conflict between man to man and man to nature. Now, there may be some relative peace. Isa hong ina-appreciate ko sa ating kapatid na Sister Margie, tuwing nagbibigay ng Thanksgiving, Sister Margie, halos walang palya. Lagi niyang sinasabi, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kapayapaan ng lugar natin. Subukan mong tumira sa Gaza ng isang linggo lang. Na biglang may bumabagsak na bomba. Subukan mong tumira sa lugar na kung saan bawal ang Kristyanismo, inaaresto ang mga taong may Biblia. Sumuli, maaaring merong anxiety or maaaring walang peace sa kabila ng tahimik ang paligid, pero maaaring walang peace pa rin sa loob. There may be personal conflicts, not with people, not with nature, but within ourselves. Ang sabi ng John 14 verse 27, John 14 verse 27, para mas maunawaan ho natin. Ang sabi ni Jesus sa ito, John 14:27, peace I live with you. My peace I give unto you. And that's what we need. Yun yung kailangan natin. Yung peace na galing kay Jesus. Dahil pag galing sa iba, papalya. Not as the world giveth. Hindi kagaya ng binibigay ng peace ng sanlibutan. I give unto you. At ang sabi niya, let not your what? Heart be troubled. Neither let it be afraid. Yes, walang gera ngayon sa Pilipinas. O at least wala tayong kagerang bansa. At maaring relatively, ang paligid ng inyong tahanan ay safe. At maaaring walang umaali-aligid na asong lobo sa inyong paligid. At maaaring tuwing gabi, sa dami ng locks nyo sa bahay, tingin mo safe naman. Pero maaaring meron naririto na hindi ka pa rin makatulog dahil walang peace sa puso at isip. Let not your heart be troubled. Maaaring meron ho dito na dumadaan sa matinding anxiety. Sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya. Or maaaring dumating ang tinatawag na depression. Maaaring meron naririto na meron ka kinakaharap na malaking desisyon at hindi mo alam kung anong desisyon na yung gagawin and you don't have peace. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Napakadaling mabalisa. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas.
Hindi mo alam kung aabutin ka ng bagong taon. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa bagong taon. Nung minsan nag-uusap po kami ni Sister Jonah, nung bago ipanganak, well, pareho ng aming anak, isa sa mga nasa likod ng isip ko, paano pag abnormal ang lumabas? Paano pag kulang ng kamay? Paano pag kulang ng paa? Ang lumabas ay abnormally cute. Pero maaari kang lamunin ng mga bagay na yon at ikaw ay mawalan ng kapayapaan. Kaya napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6. Well, actually, wala pa dun. Pero gusto ko munang puntuhin na ang daming pwedeng panggalingan ng pagkasira ng kapayapaan natin. Ganong karami? Ang sabi sa Philippians 4 verse 6, be careful for what? Nothing. Pag binasa mo ngayon yan, parang, huwag ka mag-ingat sa kahit anong bagay. Sugod lang ng sugod. Hindi yun ang punto. Hindi yun ang ibig sabihin. Actually, sa ESV, ang translation na ito, do not be anxious about anything. Then, therefore, anything can be a cause of anxiety. Maaaring sa lansangan, maaaring yung bansa hundreds of miles away, maaaring yung kapitbahay na nasa kabilang bakod lang, o maaaring yung katabi mo sa gabi pag matulog. Can be a cause of your anxiety. Yung iba, yung dami ng pimple sa muka. Yung iba, yung hindi siya mapansin ng crush niya. Yung iba, yung mababang grado. Yung iba, dahil hindi niya natanggap yung gusto niyang regalo. Or mas maraming aginaldo natanggap ng kapatid mo. Anything can be a cause of the disturbance of peace. Ganun ho ka-fragile. Ganun ho kadelikado. Pwede kang mawalan ng kapayapaan kapag bumabagsak ng stock market. Pwede kang magkaroon ng wala ng kapayapaan kapag sinabi ng boss mo na magbabawas kayo ng mga trabahador. Pwede kang mawalan ng kapayapaan habang hinihintay mo yung resulta ng biopsy. Pwede kang mawalan ng kapayapaan habang paalam mo na parating na yung bill. Pwede kang mawalan ng kapayapaan kapag nakikita mo yung estado ng ating gobyerno o yung ginagawa ng China o tumataas na mga presyo ng bilihin. Pwede kang mawalan ng kapayapaan bilang pastor kapag nakikita mo na mas marami ang umaalis sa church kaysa pumupunta. So muli, hindi ito panawagan na huwag natin bigyang pansin ng mga bagay na ito, pero ito'y panawagan na huwag tayong mabalisa sa kahit anumang bagay. So what is peace? Peace is the absence or the removal of conflict between people, against nature, and in our hearts and minds. Ito yung pagkawala ng anumang conflict, labanan, or anumang salungatan sa ating kaisipan, sa ating puso, o sa ating pagitan natin at ng ibang tao, o sa atin at sa ating kapaligiran. So ang biblical peace can pertain something sa isang bagay na malayo sa atin, o malapit sa atin, o nasa sa loob natin. And it goes way further. Mas malawak pa at mas malaki pa. Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Therefore, being justified by faith, we have what? Peace with God. Through our Lord Jesus Christ. So peace is the removal of conflict between us and God. So hindi lamang to sa atin laban sa ibang tao, hindi lamang to sa atin laban sa mga nasa paligid natin, hindi lamang to sa atin sa ating sariling puso at kaisipan, ito'y sa pagitan natin at ng Diyos. Peace is the removal of all conflict against God. Bakit? Dahil ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Romans chapter 1 verse 18, ang sabi ni Pablo ito, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness.
Romans chapter 8 verse 7, because the carnal mind is what? Enmity against God. Huwag niyo sanang isipin, well, galit lang kasi lagi si Lord. Hindi ang Diyos lamang ang laban sa masama. Ang masamang tao ay ayaw sa Diyos na banal. The carnal mind is enmity against God, for it's not subject to the law of God, neither indeed can be. So peace is the absence, avoidance, or removal of conflict between people, nature, in our hearts and minds, and ultimately against God. So kailangan natin ang peace. Bakit natin kailangan ng peace? Well, the assumption ay dahil merong existing conflict. Again, ang conflict ay maaaring malakihan, nasyon laban sa nasyon, o maliitan. Ikaw laban sa isang tao. Or maaaring ang conflict ay sangayon sa balita, may parating na bagyo na kasing lakas ni Yolanda. Maaari. Maaaring ang conflict ay nasa pagitan o nangyayari dahil hindi hiniwalay ni Mister ang puti sa dekulay. Pwedeng malaking conflict. Now, muli, pagtingnan natin ng ganito, sa buong mundo, huwag na tayong lumabas, dito lamang, ay napakaraming uri ng conflict, napakaraming nangangailangan ng kapayapaan. Napakarami. At lahat ng ito ay nag-ugat dahil sa ating conflict laban sa Panginoon. Ang lahat ng conflict na ito ay dahil tayo ay walang kapayapaan sa Diyos. At alam natin ang kwento, dahil ang tao ay nagkasala laban sa Diyos, dahil ang tao ay nagrebelde laban sa Panginoon. Ang taong nilalang ng Diyos, si Adan, ay nilagay sa hardin at nilalang ng Diyos si Eva at inutusan sila ng Panginoon, huwag kakainin ang pwedeng kainin ang anuman liban lang doon sa puno na nasa gitna sa pagkaalam ng mabuti at ng masama. Muli, hindi ho mansanas. Pero nung ginawa ng tao, nagdesisyon ng taong magrebelde. Akala ng tao may mas mahusay ang kanyang kaparaanan at siya'y sumuway sa Panginoon at kinuha yung pinagbabawal at kinain ito at ito ang simula ng lahat ng conflict. Ito ang simula ng pagkawala ng lahat ng kapayapaan. Una, pagkawala ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Sa Genesis chapter 3, verse 8, ang sabi sa Genesis 3:8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. We may read further, pero wala na tayong oras. Ang punto ito, could you imagine man created in the image of God, nung narinig nila ang boses ng Diyos, nagtago. Conflict sa pagitan ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan. Hindi lamang yun, man against man. At hindi ito nagsimula kay Abel at kay Cain. Saan ito nagsimula? Kay Adan at kay Eva. Sa Genesis chapter 3, verse 11, nung sinabi ni Adan sa Panginoon, Lord, narinig namin yung boses niyo, natakot kami, nagtago kami kasi kami hubad. Ang sagot ng Panginoon sa kanila sa verse 11, and he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Verse 12, and the man said, the woman. The woman thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Siya. At hanggang ngayon, present ang conflict na yan sa maraming mga tahanan. And again, anong resulta nito? Pagdating ng kanilang mga anak, pinatay ni Cain si Abel. Conflict between men. Nag-ugat sa kasalanan. Against nature.
Genesis chapter 3 verse 17, ano sabi ng Panginoon kay Adan? And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Ang buong kalikasan ay apektado ng kasalanan. Therefore, since that day, may conflict sa tao at kalikasan. At dumating ang kamatayan sa Genesis 5 verse 5. Ang sabi ng salita ng Diyos, si Adan ay nabuhay ng 930 years and he died. This is the most dreaded conflict of all. Ang conflict natin laban sa kamatayan. Dito nababalisa ang marami. Nawawala ang kapayapaan. Sa kabila ng milyones, sa kabila ng napaka mataas na kalagayan, pag nariyan na, kumakatok na ang kamatayan, walang kapayapaan. At lahat ng ito, bakit? Dahil sa conflict natin sa Diyos. Dahil sa kasalanan natin laban sa Panginoon. Anong punto? We need peace because of sin. Kailangan natin ng kapayapaan dahil sa conflict na dulot ng kasalanan. At wala sa ating exempted. At kung ang lahat ng conflicts na ito at kawalan ng kapayapaan na ito ay dulot ng ating pagre-rebelde laban sa Diyos, therefore, ang pagmumulan, ang solusyon at pagmumulan ng tunay na kapayapaan ay manggagaling lamang din sa Panginoon. Lahat ng ating kalungkutan, lahat ng ating mga kapagabagan, lahat ng ating mga sakit, at lahat ng ating mga labanan, it comes from our conflict against God. Therefore, the solution is to have peace with God. Pero may problema, ang Diyos ay galit sa mga makasalanan. Ang sabi ng Isaiah 48 verse 22, there is no peace, saith the Lord, unto the wicked. No peace unto the wicked. So ano ang tanging solusyon? Well, ang mundo, pangatlong punto natin, what is the source of peace? Sinubukan ng mundo ng gumawa ng kapayapaan. Gumawa sila ng pagsasama-sama ng mga bansa. Andiyan ang mga United Nations, League of Nations, andiyan ang EU, European Union, and guess what? May dalawang gera pa rin hanggang ngayon, malakihang gera. Ang mga tao ay gumagastos ng bilyon-bilyon para subukang hindi man pigilan, i-predict ang mga natural disasters. Guess what? Libo-libo pa rin ang namamatay taon-taon. Kung babalikan natin earlier this year, ang nangyaring lindol, napakaraming namatay. Bumagastos ng bilyon-bilyon para i-advance ang medisina, pero marami pa rin namamatay sa karamdaman. Ang mga bookstores ay punong-puno ng mga sulatin kung paanong tutulungan, maayos ang mga problema, maayos ang financial problem, maayos ang relationship problem, maayos ang marital problems. Iba sasuggest mag-yoga ka. At kung ano-ano pa upang makakuha ng kapayapaan. Mga kapatid, mga kaibigan, so far, hindi pa rin naaabot ng tao sa pamagitan ng mga sariling likha ang kailangang kapayapaan. Kung sakali mang meron, panlabas at panumandalian. And that is why, dito tayo pupunta, that is why ang Pasko, ang event. Muli mga kapatid, hindi yung petsa na December 25, yung event. Ano yung event ng Pasko? Dumating si Jesus, nagkatawang tao ang Diyos. Kaya ho, napakaganda ng Pasko.
Dahil kailangan na kailangan natin ng kapayapaan. Walang taong hindi kailangan ng kapayapaan. Walang tahanan na hindi kailangan ng kapayapaan. Walang komunidad, walang bansa na hindi kailangan ng kapayapaan. Kaya napakaganda ng Pasko dahil sa Kapaskuhan, ang sabi ng salita ng Diyos, verse 6 ng Isaiah chapter 9, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Ibig sabihin ng prinsipe, siya ang gobernador. He rules peace. Siya ang may akda ng kapayapaan. Siya ang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nung pinanganak si Jesus sa Luke chapter 2 verse 13, ang sabi ng mga anghel, verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. Jesus came to give peace. Jesus came to resolve conflict. At ang pinakamatinding conflict na susolusyonan ni Kristo ay yung conflict na pinagmumulan ng lahat pa ng ibang mga conflicts. Yung ating pakikipag-away sa Diyos. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 5, Isaiah 53 verse 5. I believe sa ESV, ang sabi, but He was pierced. Paano to ginawa ni Jesus? He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us what? Peace. And with His wounds we are healed. Paano to ginawa? Hindi siya nagtatag ng isang gobyerno. Hindi siya nagtatag ng isang relihiyon for peace. Siya'y nasugatan, siya'y napako, siya'y nagtigis ng dugo for peace. Hindi ritual. Hindi basta kalimutan na lang. Kundi siya ay namatay para bayaran ng ating mga kasalanan. Ito'y sa pamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, pagdurusa para sa atin, sa kanyang kamatayan doon sa krus, at muling pagkabuhay, masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Therefore, peace, the source of peace is Christ, the gospel of Christ. At mga kapatid, kung ito yung matututunan at i-apply kahit ng gobyerno, what peace ang masusumpungan natin. Muli, Romans chapter 5 verse 1, ang sabi ng salita ng Diyos, therefore being justified by faith. Paano mo ito masusumpungan? Paano ito magkakaroon ng benepisyo sa iyo kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo? Magtitiwala ka ng buong puso sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na yun lamang ang iyong pag-asa, na siya lamang ang iyong tagapagligtas, na yung kanyang kamatayan ang tanging kabayaran ng iyong kasalanan, at yung kanyang matuwid na buhay ang tanging magpapaging dapat sa iyo sa harapan ng Panginoon. And you will have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi yung, magpapakabait na ako next year, I will have peace. Hindi yung, aanib ako sa relihiyon na ito, I will have peace. No. It's through our Lord Jesus Christ. At muli, ito ang kagandahan ng Pasko. Ito ang kagandahan, ito ang bigat. Ito ang nagbibigay ng tunay na value sa Pasko. Dahil ang Pasko ay konektado sa krus. Alisin mo ang krus, alisin mo ang muling pagkabuhay, walang halaga ang Pasko. Pero dahil tunay na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, at tunay na nabuhay siyang muli, therefore may halaga ang Pasko.
So wag natin hugutin ang halaga ng Pasko sa regalo, sa handaan, sa mga bagong mga bagay. Ngayon, wag mo hugutin ang Pasko kung meron ka ng special someone. Kahit malamig ang Pasko mo, pwedeng maging maganda if you have peace. If you have peace. 1 John 3:2 ang sabi, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. Anong ibig sabihin? Kahit tayo ngayon ay mga mananampalataya na at meron tayong kapayapaan sa Diyos, yes, nakakaranas pa rin tayo ng conflict. Right now, we are the sons of God. Pero not yet, meron pa rin mga bagay na hindi pa nararanasan, may mga bagay na hindi pa dumarating para sa kapunuan ng pagka-experience natin ng ating kaligtasan. Pero mga kapatid, may magandang sinabi ang Biblia, darating ang araw, it will be perfect peace. Sabi ng Revelation chapter 21 verse 4. Revelation 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. That is perfect peace. At walang presidenteng makakaupo sa Malacanang na makakagawa niyan. Wala. So wag mo dun ibitin ang iyong pag-asa. At wag mong subukang kunin doon ang kapayapaan. Walang bilyon na makakagawa niyan. So wag mong hugutin ang iyong kapayapaan sa bilyon. Matupad mo man lahat ng iyong pangarap, hindi yan magagawa. So wag mo hugutin doon ang iyong kapayapaan. Ito ay masusumpungan lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, Brother Paul, baka matagal pa yan. Hindi mo kailangang hintayin ang hinaharap na yan. Though how glorious it is, hindi natin kailangang hintayin yung napakatagal pa para maranasan yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Let me just go quickly sa ilang mga talata. Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. Ang sabi, Thou will keep him in what? Perfect peace. Sino? Whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Do we see that, mga kapatid? Do we see that? He will keep us in perfect peace kung ang ating isip, ang ating tiwala ay nakatuon sa Kanya. Muli, kapag itinuon mo sa gobyerno, sa sweldo, pag sinubukan mong kunin sa asawa mo, wala. Maluluma, masisira, papaliya. Philippians chapter 4 verse 6, binasa natin kanina. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And what? The peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Isa sa mga paraan para masubukan at maranasan mo ang kapayapaan na ito ay nahandoon ang malusog na pananalangin mo sa Panginoon. It's a supernatural peace. It passeth understanding. Hindi kayang maunawaan ng mga scientists, hindi kayang maunawaan ng mga psychologists, pero merong kapayapaan na mag-iingat sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng gera, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng away ng mag-asawa, o problema sa pamilya, o kakulangan ng pera, merong hindi maunawaang kapayapaan. Hindi ito gawa natin. Siya ang nagbibigay. He is the Prince of Peace. Then lastly, sa Romans chapter 15 verse 13, dito tayo matatapos. Now, the God of hope fill you with all
joy, and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God can right now, in this sin-filled world, in this sin-affected flesh, give us joy and peace. So hindi mo kailangang hintayin yung eternity at ikaw ay glorified body na para ma-experience ito. Habang tayo nasa makasalanang sanlibutan at nabubuhay sa laman na apektado ng kasalanan, pwede tayong bigyan ng Diyos ng joy and peace. Now, this joy and peace ay nag-i-exist saan? In believing. That's in faith. In faith sa Panginoon, that ye may abound in hope. And paano ito? It's through the power of the Holy Ghost. It's not in the power of love. It's not in the power of money. And when I say love, yung romantic love, akala ng iba, basta may romantic love, okay na ang lahat, okay na ang Pasko. Nagdadagdag ng kulay yan, yes! Pero napakabulay niyan. Napakabulay. So narito, mga kapatid, gusto ko ipakita ho sa inyo para magkaroon tayo ng mas matinding appreciation ng Kapaskuhan. Pinanganak at dumating ang pwedeng magbigay ng lubos na kapayapaan. The Prince of Peace. Alalahanin natin ito, pagbulayan natin ito sa ating pag-alala sa kanyang kapanganakan. Let's pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa iyong mga salita. Salamat sa pag-asa ng tunay at lubos na kapayapaan na meron kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, walang papantay. Walang kayang ialok ang sanlibutan para pantayan ang kapayapaan namin sa iyo. O salamat po, O Diyos. At salamat, Panginoon, sapagkat kami na mga mananampalataya, anuman ang aming kalagayan o pinagdadaanan, ay maaaring makatanggap ng kapayapaan at kagalakan mula sa iyo. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kaming ituon nga ang aming mga kaisipan sa iyo. Tulungan mo kami na itaon sa iyo ang aming tiwala habang ginagawa namin ang mga gawain na iyong iniatang sa amin, habang nagsusumikap kami sa mga obligasyon na iyong binigay sa amin sa mundong ito, tulungan mo kami na tumiwala sa iyo. At hindi sa mga bagay-bagay. At Ama, kami nakikiusap kung meron mang naririto na patuloy pa rin sa pakikipag-away sa iyo. At ayaw pang magpasakop, ayaw magsisi, at manampalataya kay Kristo Jesus. Ama, magdalang habag ka. Anawa muli, O Diyos, ang regalo mo ng buhay na walang hanggan ay kanilang matanggap sa pamamagitan ni Kristo Jesus ngayong Kapaskuhan. Kung sakali man, O Diyos, na buksan mo ang oportunidad na maibahagi namin ang Ebanghelyo sa aming mga mahal sa buhay at kamag-anakan, O Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak. Bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng pagmamahal. At lahat ng ito, Panginoon, ay magdulot ng kaluwalhatian sa pangalan mo. Salamat po, ito pong aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Say po tayong lahat at awitin natin ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, It is well with my soul. So
my soul. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. At muli, akin pong hinihiling na pag-uwi natin, pagbulayan natin ang mga salita ng Diyos. At ang katotohanan, ang ating Panginoong Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan. At muli ho mga kapatid, nawa, saan man tayo tinawag ng Diyos, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin at ang ating mga buhay ay maging palamuti ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. At din sa ating paghiwahiwalay, nawaho ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, na patuloy tayong maging instrumento ng katwiran at tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Dito nagtatapos ang ating gawain, and we are now dismissed. At kagaya ho nung naging hamon last week patungkol sa gospel tracts,